Halos malaglag daw ang puso ng babaeng ito nang habang naglalakad siya sa labas ng kanilang bahay, biglang may bumagsak sa kanyang bata. Naog na bata! Awa ng Diyos, ligtas niya itong nasalo. Kulba, nangurog ang tuhod. Pero teka, sino ang batang ito? Nagitulak mo siya dito padulong. At saan siya nanggaling? Daon na lang kung wala siya nasalo. Naog na bata! Bata sa Davao City, hala, nahulog. Mga magulang, ang mga ganitong insidente, paano ba maiiwasan? Ang itinuturing ngayong hulog ng langit ng kanyang mga kapitbahay sa barangay Saksa, Davao City, ang nakasalo sa bata na si Rica. Pagulang ko ni mata ato niya, mag-CR lang unta ko. Ay lock ang portahan. Balak raw sana noong pumunta ni Rica sa bahay ng kanyang mga magulang nang biglang may batang nahulog mula sa hagdan. Naog na bata! Nalaglag ang bata mula sa taas na 10 feet. Di ni mo salo, nambot mo unsa tong bata. Paana pagsalo? Nya. Gikuan ako ihang mga ulo, ihang lawas. Wala man po siya. Ang batang nahulog at nasalo ni Rica, ang 3 taong gulang niyang pamangkin na si Mark. Hindi nito tunay na pangalan na nakatira sa 2nd floor ng kanilang bahay kasama ang kanyang tatay Jeyo at nanay Laila. Galing po ako ng trabaho, sir, tapos that time natulog po ako, sir. Amo na mo kaon. Amo siyang gipatanaw og TV. So, na mo nabantayan, nagngay siya, na siya kwartang gikuha sa dinha sa kilid. Gusto siyang paitog ice cream. Ning naog siya, wa mi kabantay, ning naog siya dinha. At halos malaglag na nga raw sila sa upuan sa mga sumunod na nangyari. Ning sagit man akong manghod nga, nahulog ang bata mo, tupitan na namong dagan draap. 50-50 po yung kalagayan ng anak ko, sir, if hindi nasalo, sir. Naanghilan siya ba nga. Timing dito po din yung pistuwa sa mangho, dito po siya nahulog. Ikatingala gyud kay ba nga. Ang tinansya ng Panginoon nga, yun na pong nangyari. Pero sa pagkalat ng video, marami ang bumatikos sa mag-asawa. Nasaan ba ang nanay niya? Bakit walang bantay? Kung para sa mong sarili mo, kung nabantayan siya yung bata ka nang nadyo kay mabisi ka sa lain. Pero dawato na lang, mga na yung tinitabo. Naniniwala silang hindi aksidente ang pagkahulog sa hagdan ng bata. Dahil ayon mismo sa bata, di umano may nagtulak sa kanya. Kaugma pa siya nakakuan. May istorya siya tulak siya diwindi. Gaano katotoong sinadya ang pagkahulog ni Mark sa hagdan? Ang makakasagot nito, si Rica, na nakita pa raw si Mark na bumababa ng hagdan bago ito nalaglag. Wala siya kagunit sa ilahang gunitanan, sir, kay gagunit siya kwarta. Pag ikaduhan akong hangad, nahog na siya, matapasalo ko ana. Na-slide yan chinelas. Mag-ulan, no? Basa mo na siya diraa. Nga slide yung kaya na siya kanang agian. Batay sa Injury Surveillance System ng Department of Health noong 2021, sa mahigit 3,000 na italang mga insidente ng pagkahulog, halos kalahati mga bata na wala pang 15 taong gulang. At mahigit kalahati rin ang mga insidente nangyari sa loob mismo ng bahay. Importante na sa mga pamilya, conscious sila doon sa ano yung pwedeng mag-create ng disgrasya doon sa mga bata, no? Ano yung naaabot ng mga bata, ano yung pwede nilang puntahan given doon sa edad nila. Kasi ang bata gusto natural sa kanya na maglalaro siya. Gusto niya, curious siya. Sana merong consciousness yung ating mga magulang, pati yung barangay, yung community, no? It's a shared responsibility, hindi parents lang. Ang pagkahulog, no, ng isang bata mula sa 10 talampakan, so ang worst case scenario, no, na
pwedeng mangyari sa isang bata ay ang pagkakaroon ng traumatic brain injury. Kung madulas man ang ating hagdanan, lagyan natin ito ng mga anti-slip stickers. Dapat ang hagdanan natin ay walang mga kalat, nakalagay na sapatos, mga laruan. Dahil hindi pa raw napapakonsulta ni na Laila si Mark mula nung ito'y naaksidente, minabuti ng aming programa na siya'y ipa-check up. Stable man iyang vital signs, wala man siya'y problem. Pasalamat gyapon kay okay ra iyang kuan. Tanang iyang lawas okay ra. Para masigurong hindi na ito mauulit, ipinaayos ng mag-anak ang kanilang hagdan. Ang pagpapagawa nito, sinagot na ng aming programa. Nalipay kay bag-o na ang kuan, ang hagdanan, nabutangan na og kuan kaning kuan diri laklak nyan dungagan ang bakal diri sa gilid og sa pikas. Mas safety na jud, di na siya mahulog. Daghang kayong salamat. Makaya minuto-minuto mata tan-aw dito sa bata. Pag bumaba siya, sir, tawagin kami para hindi na maulit. Lesson learned naman po. Sa insidenteng ito, who should take the fall? Sino bang dapat masisi? Mas mabuti pa kaya, huwag nang maglaglagan dahil ang responsibilidad para hindi mapahamak ang mga bata, babagsak pa rin sa ating mga nakatatanda. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.